Ang nagbebenta ng basura? Tumabi ka. Ako? Nandito ako para hanapin ang anak ko. Alam mo, Lola, baka nagkamali ka ng pinuntahan? Baka ang anak mo ay nasa construction site sa kabilang kalsada. Ito ang tirahan ni Sue, ang tahanan ng ang pamilyang Sue ng Jiang Province. Umalis ka na. Kung magulat ang mga mahal na tao, hindi mo mababayaran. Ang pamilyang Su? Oo, ang pamilyang Su nga. Nasa loob ang anak ko. Siya ang manugang na lalaki ng pamilyang Su sa Jiang Province. Chuzi ang pangalan? Chuzi. Chuzi. Kung Magagalit hindi ka na ako. aalis, Chuzi. umalis ka. Alam ng buong ang pamilyang Sue na si Chuze ay walang magulang, isa siyang ulila. Saan siya kukuha ng ina? Huwag kayong magalit. Aalis na ako? Sige, aalis na ako. Pero, maaari ba ninyong ibigay sa kanya itong mangkok ng dumplings? Noong bata siya, gustong-gusto niya ang dumplings na gawa ko. Kaya ko. Nag-aalala ako na baka hindi na siya makakain nito. Umalis ka na. Ano bang wala sa pamilyang Sue para magustuhan ang mangkok mo ng dumplings? Tulungan niyo naman ako. Tulungan niyo po ako. Nakikiusap ako. Umalis ka? Umalis ka? Umalis! Umalis ka na. Ma! Nanay! Hindi ako ang nanay mo. Hindi ako ang nanay mo. Nagkakamali ka ng tao. Nanay? Nagkakamali ka ng tao. Nanay? Nanay? 3 taon kitang hinanap. Saan ka ba talaga nagpunta? Ako? Nanay? Wag mo akong tawaging nanay. Hindi kita pwedeng maging pabigat. Ikaw ang manugang ng pamilya Su, magdudulot lang ako ng kahihiyan sa iyo. Nanay? Kahit sino pa ako. Mananatili ka pa ring nanay ko. Ang pamilya Su ay mga marangal na tao. Dahil naging manugang ka sa bahay ng pamilya Su, kailangan mong maging tapat sa pag-aalaga sa mga magulang ng pamilya Su. Gusto ko lang sana, bago ako pumanaw, ay makita kitang muli at bigyan ka ulit ng isang mangkok ng dumplings na niluto ko. Nanay? Anong nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Wala, matagal na akong nabuhay ng sapat. Bilisan mo at kainin ang dumplings. Nang dumating ako, mainit pa ito dahil sa dibdib ko. Hindi. Nanay, magpapagamot tayo. Hahanapin natin ang pinakamahusay na doktor. Tiyak na gagaling ka. Xiaozi, sapat na sa akin ang intensyon mo. Masaya na ako dyan. Ang sakit na ito ay parang hukay na walang katapusan. Huwag mo nang sayangin ang pera. Hindi. Nanay, pupuntahan ko si Suyan. Hihingi ako ng tulong sa matandang ginang. Mayaman si Suyan. Tiyak na mapapagaling niya ang sakit mo. Ang sarap. Suyan, ang husay mo talaga sa pagmasahe. Luo Jun, labis po ang inyong papuri. Natutunan ko ito mula sa pambansang eksperto, si Kinleo. Ma? Lotay Jun? Suyan. Jack Zay, bakit ka nagdala ng ibang tao rito? Shek, bakit ka nagiging walang modo? Bawat kung sino-sino na lang ang dinadala mo sa bahay, ilabas mo siya agad. Suyan? Lotay Jun? Hindi po siya iba. Siya ang aking ina. Ma, halika. Umupo ka. Umupo ka. Teka muna. Jack Zay, di ba sinabi mo noon na at wala kang kasama sa buhay? Bakit bigla kang may inang lumitaw? Tama. Shek say, noong naghanap ng mapapangasawa ang Sujia, sinabi ng malinaw, dapat malinis ang pinagmulan, walang kamag-anak o sinuman. Nilinlang mo kami. Wala. Hindi kayo nilinlang ni Xiaozi. Intemporaryo ko lang siya ng ilang taon. Hindi ako ang biological mother niya. Lotay Jun. Suyan? Kahit hindi ako ipinanganak ng nanay ko, ang utang na loob. Sa pagpapalaki ay mas mataas pa sa langit. May liver cancer ang nanay ko at hindi na siya magtatagal. Bumalik lang siya para makita ako. Nakikiusap ako sa inyo, Lotay Jun, pahiram muna ako ng LM500,000 para mapagamot ko ang nanay ko. Pero sa isang salita mo lang, kailangan na naming maglabas ng 500,000. Hindi mo ba naiisip na sobra na yan? Hindi na magpapagamot ang nanay ni Zay, hindi rin madali para sa inyong pamilya, hindi tayo dapat magbigay ng problema sa kanila. Matandang ginang, sa loob ng 3 taon na nasa pamilya Su ako at nagpakita ng kasipagan, wala akong kahit anong kahilingan kailanman. Ngayon, humihiram lang ako ng 500,000, hindi naman siguro sobra, di ba?
Pwede akong magbigay ng nakasulat na promissory note. Chenze, binabantaan mo ba ang matandang ginang? Ganyan ba ang ugali ng humihiram ng pera? Tingnan mo ang sarili mo. Wala kang nagawa sa loob ng 3 taon. Hindi sa ayaw kong magpahiram sa iyo ng pera, pero wala akong makita na kakayahan mong magbayad. Mga pamilya, hindi na po ako hihiram. Hindi na po. Ze? Aalis na ako. Ma! Mukhang malalim ang sama ng loob mo at hindi ka talaga masaya. Wala pong ganon. Gusto ko lang po gamitin ang 500,000 para maipakita ang pagmamahal ko sa magulang. Hindi sa wala kang sama ng loob, kundi hindi mo lang talaga magawa. Ze, kunin mo na. Hindi mo na kailangang bayaran pa. Naiintindihan ko na, hindi pala bahay ko ang pamilya Su. Ma, umalis na tayo. Chenze, sa sandaling umalis ka na sa pamilya Su, huwag kang magsisi. Sana lang, huwag kayong magsisi sa pamilya Su. Nabaliktad na! Nabaliktad na! Nabaliktad na! Sa loob ng 100 taon, hindi pa nakaranas ng ganitong matinding kahihiyan ang pamilya Su. Sisiguraduhin kong magbabayad siya. Lolo, ingat, may sasakyan. Lolo, ingat, may sasakyan. Ay, Matanda, nagpapabangga ka no, wala kang palag. huwag kang tumakas. Huwag kang tumakas. Huwag kang tumakas. Lolo! Lolo! Naku, baka namatay na siya sa pagkabangga. Lolo! Lolo! Ay, Hihihihi, nahuli rin kita ano? aray! Buhay ka pala. Lolo, ayos lang po ba kayo? Ayos lang? Binangga mo ako ng higit 100 metro. Tapos tatanungin mo pa ako kung ayos lang ba ako. Naku, Lolo, hindi po ako ang nakabangga sa inyo mismo. Isa pa, wala pang 10 metro ang paglipad ninyo. Saan nanggaling ang 100 metro? Aba, sa lagay kong ito na nabangga, pinagtatalunan mo pa ba itong 70 metro? Magbayad ka. Aray, nabangga na ako ng ganito, tapos pinoproblema mo pa itong 70 metro? Magbayad ka. Kuya, nabangga ka na ng kotse kanina, tapos tinulungan ka ng anak kong si Z. Bakit mo kami ngayon sinisiraan? Oo nga, Lolo. Tingnan nyo, isa lang akong ordinaryong tao. Kahit pabanggain ko kayo, hindi kayo lilipad ng 100 metro. Aray, nagbago na talaga ang mundo. Wala nang kabutihan sa tao. Nabangga na ako ng ganito pero walang pumapansin. Diyos ko, buksan mo ang iyong mga mata. Sige na, Lolo. Buti na lang at hindi naman kayo nagkaroon ng malaking pinsala. Nakikita kong mahirap din ang pagtitinda nyo ng kalakal. Ganito na lang ang gawin natin. Mayroon akong natirang 2,000 piso. Kunin nyo yan. Bumili kayo ng masarap na pagkain at magpa-check up kayo. Mabuting tao ka, binata. Alam kong hindi ikaw ang nakabangga, pero sa kasalukuyan, bihira na talaga ang mabubuting tao na tulad mo. Sige, Lolo. Sapat nang alam nyo na hindi ako ang nakabangga. Kunin nyo na itong pera. Mabuting tao, nakikita ko na ang iyong mga buto ay talagang pambihira. Isang kakaibang espiritual na liwanag ang tumagos sa iyong bungo at umakyat sa langit, nakatakdang maging napakayaman ka balang araw. Hoy, Lolo. Huwag na kayong magbiro. Kung magpapatuloy pa kayo sa ganyan, ito na lang ang pera ko. Tingnan mo ako sa mata. Apoy? Apoy! Tingnan mo ako sa mata. Apoy! Apoy! Lolo, nasaan ako? Bakit may apoy sa mata mo? Ha. Ito ay isang mana ng kapangyarihan ko sa mundo. 99 na beses akong nasagasaan, ikaw lang ang nag-iisang dumadaan na nagtayo sa akin. Gusto kitang maging kapatid. Maging kapatid? Ang langit ang saksi, ang lupa ang patotoo. Ngayon, kaming dalawa ay magiging magkapatid sa ibang pangalan. Hindi namin kailangan ipanganak sa iisang taon, buwan at araw. Bakit ka tulala?
Ikaw na. Sabihin mo na ang susunod na linya. Lolo, sa edad ninyo at sa edad ko, hindi yata ito tama. Anong hindi tama? Hindi ko iniinda ang estado mo. Kung hindi ka magsasalita, hindi ka makakaalis dito habang buhay. Pero hilingin nating mamatay ng magkasabay sa iisang taon, buwan at araw. Ang aklat na ito, na di siya Kishi Erbian, ay ibibigay ko na sa iyo. Ito ay sumasaklaw sa lahat ng bagay. Kakayanin nito ang pagdaan sa mga libingan, pagbuhat ng bundok, at pagpigil sa tubig, pagiging hindi nakikita, paggawa ng ulap, at pag-aalay, pagpapababa ng ulan, mabilis na paggalaw, at iba pa, 72 kapangyarihan. Kailangan mo itong pag-aralan ng mabuti. Di siya Kishi Erbian? Kuya, sino? Sino ka? Ha 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 ha. Dalawang libong taon na ang nakalipas, tinatawag nila akong Kitian Dasheng. An Wukong, 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 Wukong. Siya ang aking kuya. Batang kapatid, mag-aral ka ng mabuti. Iniwan ko ang 3 hibla ng buhok na naging buhok mo para mailigtas ka ng 3 beses. Hihintayin kita roon sa kaharian ng mga diwata. Kuya, 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 kuya. Z. Sun Wukong. Ma, nakita mo ba si Sun Wukong? Nagsasalita ka ba ng kung anong walang kabuluhan? Habang naglalakad ka, bigla ka na lang nawalan ng iyong malay. Walang Sun Wukong dito ah. Nanaginip lang ba ako? Pitumput, 2 pagbabago ng lupa, hindi ito panaginip. Batang kapatid, ang 72 kapangyarihan ay talagang napakalawak at malalim. Ako, si Matandang San, ay pansamantalang selyuhan ang iyong kapangyarihan. Sa kamalayan, sa bawat porsyentong matututunan mo ay 1% ang magbubukas. Sana ay makasali ka sa mga diwata sa lalong madaling panahon. Ma, nagkaroon ako ng malaking biyaya, malaking biyaya. Wala ngayon, sumama ka sa akin at magkaroon tayo ng napakagandang buhay. 2 matang tumatagos sa 9 na kadiliman, ang mata ng batas ay nakakakita sa 3 mundo. 72 pagbabagong diwa ng lupa na kapangyarihan, sinasabi sa kabanata ng pagtingin sa enerhiya. Ang puti ay kapayapaan, hindi matagumpay. Ang abo ay kalamidad, nagdadala ng sakit. Binibini, may sakit ka ba? Ikaw ang may sakit, ang buong pamilya mo ang may sakit. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay, may sakit ka, may karamdaman ka sa katawan, pero hindi pa ito nakikita sa pagsusuri. May sayad ka, may depekto ang utak mo, baliw, basuri ka na agad. Ay. Hi. Kahit na natutunan ko itong 72 kapangyarihan, hindi pa rin madaling kumita ng pera. Ay, sige, sige. Paparating na, paparating na. May itim na may kasamang pula, malaking kasawian. Kuya, sandali lang. Malapit ka na talagang mamatay. Ikaw ba talaga ang malapit ng mamatay? Nang iinis ka ba? Ay, hindi. Tatanungin kita? Sa loob ng 3 araw, pumunta ka ba sa isang espesyal na lugar? Kakuha ka ba ng mga kakaibang bagay? Ha? Paano mo nalaman? Saan ka pumunta? Nasaan ang bagay? Alam mo ba, nakakuha ka ng problema? Saan ang bagay? Alam mo ba na nakahanap ka ng gulo? Ikaw? Hindi mo ba ako niloloko, di ba? Isa lang akong taga-deliver. Wala akong masyadong pera, iyan ang katotohanan. Bakit naman kita lolokohin? Nitong mga nagdaang araw, hindi ka ba gabi-gabi nananaginip? Oo nga. Hindi ba napapalibutan ka ng magagandang dilag at nagkakaroon ng mga gabing may laya? Pagkatapos mo makabawi sa pagkagising, masakit ang balakang at tuhod mo at nanghihina ng lubusan ng iyong espiritu. Ikaw? Paano mo nalaman yan? Ikaw ay naengkuwentro. Kung mas nahuli pa kitang makilala ng 2 araw, ikaw, magiging tuyot na tao ka na lang. Hindi siguro? Hindi ka pa ba magsisimulang magsalita? Saan ka ba talaga nagpunta? At anong bagay ang kinuha mo? Ako? 3 araw lang ang nakalipas, nag-deliver lang ako sa pamilya Gu. Pagkatapos kong bumalik, ganito na ang nangyari. Delivery? Alam mo ba kung ano ang nasa loob? Alam ko. Isang babaeng nakasuot ng pula na cheongsam.
Siya ang nagpapadeliver sa akin ito. Isa itong porselanang manika. Porselanang manika, sabi mo? Hindi ba? Sa mata? Nakabalot ng pulang tela, hindi ba? Tama. May pulang tuldok sa noo at ang mga matay nakatakip ng pulang tela. Kuya, malaking gulo ang nahanap mo. Kuya, malaki ang gulo na pinasok mo. Ay, kapatid, iligtas mo ako? Iligtas mo ako! Naku kuya, tumayo ka muna. Ikuwento mo sa akin ang lahat ng detalye kung ano ang nangyari. Nagsimula ang lahat, 3 araw na ang nakalipas. Tapos na ako sa trabaho ng gabing iyon. Ngayon ay uwian na, hindi na ako tatanggap. Kuya, madalian po itong padala. Tulungan niyo po ako, kuya. Dodoblehin ko ang bayad. Miss, tapos na po talaga ang aming trabaho. Kahit gaano pa kabilis, hindi na ito maihahatid ngayon. Pakiusap, kuya. Tulungan niyo ako. Ito ay konting tulong lang. Ito ay... Hindi ba ito masyadong marami? Bayad po iyan para sa iyong paghihirap, kuya. Dahil ang ipinadadala ko ay napakaliit. Sige miss, ano ba ang ipapahatid mo? Walang anak ang pamilya Gomez. Pakiusap po. Pakigawa po ng pabor, kuya. Ihatid mo itong porselanang manika upang ang pamilya Gu ay magkaroon sila ng maraming supling. Ang pamilyang Gu ay walang anak. Pakisuyo, kuya. Ihatid mo itong porselanang manika sa kanila. Naway ang pamilyang Gu ay magkaroon ng maraming supling. Pamilyang Gu? Aling pamilyang Gu? Ang pamilyang Gu sa probinsya ng Jiang. Ang pinuno ng pamilya ay si Guren. Hala, ang lamig nito. Salamat, kuya, sa pagpapadala nito. Mag-ingat ka sa daan. Huwag mong hayaang matanggal ang pulang tela. Kapag nakita ang mata, hindi maganda ang mangyayari. Sige, huwag kang mag-alala, tiyak na ligtas ko itong maihahatid. Pero kung magtanong ang mga tao sa pamilyang Gu kung sino ang nagpadala, ano ang sasabihin ko? Ang pangalan ko ay Xiao Hong. Ako ay kaibigan ni Guren. Matagal na kaibigan. 30 taon na. Naku po, ang ganda pa rin ang kondisyon niya. Kaibigan ni Lolo Gu 30 taon na ang nakalipas. Kahit papaano, dapat nasa edad 50 o 60 na siya, hindi ba? Hindi iyan mangyayari. Kung ihatid mo iyan, ayon sa utos niya, hindi ikaw ang mamalasin. Kasalanan ko, nagtaka lang ako. Hindi ba't isa lang itong porselanang manika? Wala namang kakaiba. Mga bagay na nagkakahalaga ng ilang 10 lang, ipinadala ng libo-libo, hindi ko maintindihan. Kuha ng pera ng iba at lutasin ang kanilang problema. Kuya, nilabag mo ang patakaran. Hindi ko ginawa. Pagkagising ko, inihatid. Ang ko na sa kanya. Pero sino bang magsasabing pagbalik ko, nagsimula na akong managinip? Sa simula, napakaganda talaga. Pero lalo itong naging madalas. Malapit na akong hindi makayanan. Kinuha mo ang perang hindi dapat sa iyo at ginawa mo ang hindi mo dapat gawin. Nararapat sa iyo ang nangyayaring ito. Kapatid, ayaw ko na ng perang ito. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Sige na nga. Tatanggapin ko na ang perang ito at pupunta ako sa Gu family para ayusin ang problema mo. Pero kung gusto mong mabuhay, kailangan mo pang gawin ang 3 bagay. Kapatid, sabihin mo na. Sabihin mo na. Una, panatilihin mong sikreto ang bagay na ito. Huwag mo itong sasabihin kahit kanino. Dahil may ilang bagay na hindi dapat pakialaman ng mga ordinaryong tao na tulad ninyo. Pangalawa, pagbalik mo, maligo at magpalit ng damit at sambahin ang mga ninuno ng inyong pamilya. Pagbalik ko, gagawin ko po agad. Pangatlo, sa gabi, magbantay ka sa harap ng inyong bahay mula alas 7 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Huwag kang magbubukas ng pinto kahit sino pa ang kumatok doon. Salamat kapatid. Salamat kapatid. Kinuha ko ang pera. Ito ang nararapat kong gawin. Tandaan mo, gawin mo ng tama at kumpleto ang 3 bagay na ito. At sa hinaharap, huwag mo nang labagin muli ang patakaran. Opo. Tatandaan ko po iyan. Ang Gu family, pupuntahan ko nga para tingnan kung ano ba talaga ang kakatwang nangyayari sa loob. Nagre-rebelde na. Lola, wag na po kayong magalit. Paano ako hindi magagalit?
Simula nang umalis ang asong iyon na si Chuzi sa pamilya Su, sa araw-araw ay umuunlad ang buhay niya. Ano ang ipinahihiwatig nito? Ano ang ipinahihiwatig? Lola, may kaunting kakayahan nga siya, pero hindi naman siguro iyon patunay ng kung ano, di ba? Hindi. Hindi ganyan ang iisipin ng ibang tao. Tiyak na sasabihin ng iba na sinayang ng pamilya Su ang talento at naiinggit kami sa may kakayahan na ang isang napakagaling na manugang ay itinakwil lang namin. Hindi naman siguro iyan? Bakit hindi? Maraming pamilya sa probinsya Jiang na handang samantalahin ang pagkakataon sa sandaling bumagsak ng kaunti ang pamilya Su, darating sila na parang mga baliw na aso para manakit at magpapakalat ng chismis na kami sa pamilya Su ay mga bulag. Anong gagawin natin? Pabalikin na lang kaya natin si Chuze? 500,000 lang naman ang gusto niya, di ba? Ibigay na natin. Pabalikin? Gusto mo ba akong mamatay sa galit? Ayaw ninyo siyang pabalikin, pero ayaw ninyo ring makitang umuunlad siya. Siya ang unang tumalikod sa pamilya Su at naging katatawanan ang pamilya Su sa probinsya Jiang, kaya wag niya akong sisihin kung gagawa ako ng hakbang laban sa kanya. Ibig mo bang sabihin ay gagamit ka ng natatanging paraan? Tama. Bibigyan ko ng leksyon ang tarantadong iyon para malaman niya kung sino talaga ang hari dito sa Jiang Province. Matandang ginang, sino ba naman ang hindi makakakilala sa makapangyarihan sa Jiang Province? Bakit? Si Ginoong Kiao ba ay naparito upang pagtawanan ang aming pamilya Su? Matandang ginang, sino ang maglalakas loob na pagtawanan ng inyong pamilya Su? Naparito ako para lang kumpirmahin ang isang bagay. Ano iyon? Nakita ko ang paborito ninyong manugang ay nagtatayo ng kuwadra at nanggagamot sa labas. Nakakahiya talaga sa inyong pamilya Su. Nakikita ng marami sa labas at pinagtuturuan ng mga tao. Napakapangit ng implikasyon nito, di ba naman? Si Chuze ay kusang umalis sa pamilya Su at wala na kaming anumang kinalaman sa kanya. Su yan, asawa mo siya. Sasabihin mong wala na kayong kinalaman at wala na nga. Anong asawa? Wala kaming lisensya sa kasal at wala kaming anumang katotohanang relasyong mag-asawa. Pinatira lang namin siya sa pamilya Su sa loob ng 3 taon nang walang ginagawa. Su yan, ikaw na nga. Talaga namang mahusay ang lahat ng iyong mga plano. Hindi ka kailanman matatalo sa anumang laro. Matagal ko nang sinabi, ang iyong talino kasama ng aking kakayahan. Kami ang pinakabagay na magsama. Ibig mo bang sabihin, Ginoong Kiao, ay balak mong sumama sa pamilya Su? Ang binibining Su ay tunay na kaakit-akit at matikas, nakakabighani. Ang sumapi sa loob ng inyong pamilya, hindi naman masama. Ang katatawanan ng pamilya Su ay hindi pa natatapos, pero si Ginoong Kiao ay nagmamadali na sumama sa pamilya. Hindi ba kayo natatakot na maging kahiya-hiya sa mga tao? Hay, kung pumayag si Ginoong Kiao na gamitin ang buong pamilya Kiao bilang dote, tatanggapin namin ang katatawanan. Para kay binibining Su, ano ba naman ang pamilya Kiao? Yung lalaking iyon na nagtitinda sa aking teritoryo, ang pagpapasya sa kanyang buhay at kamatayan ay, hindi ba nasa aking kalooban lang? Ginoong Kiao, tingnan ko muna ang iyong kakayahan. Ha 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 ha. Tumawa na lamang kayo. Ikaw, Su yan, at ang pamilya Su. Malapit na kayong maging akin na lamang at maging alagad ng aming pamilya Kiao. Kakaiba. Ibang trigram, ibabayli, itaas ay kun, mingyi. Maraming hadlang at may maliit na taong may balak manakit. May nagpaplanong masama laban sa akin? Mas mabuting mag-ingat. Mga mangmang na doktor, lahat kayo ay pawang mangmang na doktor. Bini-bini, hindi kami mangmang na doktor. Hindi mangmang na doktor? 3 araw pa lang na masama ang pakiramdam ni Lolo. Kayong mga mangmang na doktor, isang buhay na tao ang ginamot ninyo hanggang ngayon, hindi na gumagalaw. Bini-bini, magising ka na. Hindi na siya gumagalaw dahil si Lolo Gu, patay na siya. Bini-bini, gumising ka. Hindi siya gumagalaw dahil patay na si Lolo Gu. Ikaw ang patay. Hindi lang makagalaw ang lolo ko. Kayong mga walang kwentang doktor, siguradong makakahanap ako ng eksperto para gamutin ang lolo ko. Bini-bini, maghinay-hinay ka na lang. Huwag mo na siyang guluhin. Patay na ang tao, sino pa ang makapagliligtas sa kanya? Ako, Sinong batang hamak ka para magsalita ng ganyan? Tama, ang bata mo pa, nagsasalita ka na rito ng walang kabuluhan. Talaga bang kaya mong iligtas ang lolo ko? oo. Hanggat nandyan pa ang katawan, kaya siyang iligtas. Sige, kung mailigtas mo ang lolo ko, anumang meron sa pamilyang Gu, ibibigay ko sa iyo ang anumang hingin mo. Bini-bini, ang batang ito ay halatang isang manloloko. Pumanaw na si Lolo Gu, huwag mo nang hayaan siyang sirain pa ang labi ni Lolo Gu. Sino ang nagsabing pumanaw na si Lolo Gu? Hindi kayo magaling sa medisina,
Kaya huwag na kayong magyabang. Bata, lakas ng loob mo. Sabihin mo sa akin, sino ang guro mo? Ako na ang didisiplina sa iyo para sa kanya. Binibini, isa lang ang itatanong ko sa iyo. Hindi ba't simula noong gabi, 3 araw na ang nakalipas, nagsimulang magkasakit si Lolo Gu matapos makatanggap ng isang manikang porselana? Binibini, isa lang ang itatanong ko sa iyo. Hindi ba't si Lolo Gu ay nagsimulang magkasakit noong gabi, 3 araw na ang nakalipas, nang matanggap niya ang isang porselanang manika? Tama ka. Simula iyon noong nakaraang 3 gabi. Noong gabing iyon, Xiaohong? Isang dating kakilala? 30 taon na ang nakalipas? Bakit hindi ko matandaan? Lolo, ang pamilyang Gu ay iisang lalaking anak lang sa bawat henerasyon at ang tatay ko ay namatay ng maaga. 70 taong gulang na po kayo? Paanong manganak pa ng lalaki? Magpadala ng manika? Umaasang magkakaroon ang pamilyang Gu ng maraming anak? May kakaiba sa pangyayaring ito? Pakiramdam ko, iyong nagpadala ng manika ay walang magandang intensyon. Ang pagpadala ng isang porselanang manika ay hindi makakapagpabago ng anumang bagay. Siguro ay isa lamang iyang kalokohan. Lolo, magpapahinga na po ako. Lolo? 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 Hehehehehe. Hehehehe. Lolo, anong nangyari sa iyo? Hehehehe. Magsalita ka nga. Huwag mo akong takutin. Ang pamilya Gu ay tiyak na magkakaroon ng maraming supling. Ha 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 ha. Lolo, ano ba talagang nangyayari sa iyo? Hehehehe. Maraming supling. Ha 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 ha. Maraming supling. Lolo? Lolo, gumising ka. Ayaw mo bang magkaroon ng maraming supling ang pamilya Gu? Ako. Lolo, mula ng gabing iyon, si Lolo ay nanatiling walang malay at ang kanyang katawan ay lalong humihina. Nakakita na kami ng maraming doktor at sumailalim sa hindi mabilang na pagsusuri, ngunit wala man lang kaming mahanap na dahilan ng sakit. Sa tingin ko, ang mga sintomas ni si matandang Ginoong Gu, malinaw na sanhi ito ng masamang espiritu. Masamang espiritu? Nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Pamahiin. Ano ang sinasabi mong masamang espiritu? Wala kang batayan? Umalis ka na nga. Dahil hindi kayo naniniwala, ipapakita ko sa inyo. Kung hindi kayo naniniwala, kung gayon, ay ipakikita ko sa inyo. Ang pambansang eksperto na ito ay nagpraktis ng medisina ng higit sa 20 taon. Wala pa akong nakitang malubhang sakit na hindi ko pa nalalampasan at kailanman ay hindi pa ako nakarinig ng tinatawag na nasapian ng masamang espiritu. Kung magaling mo siyang magamot, luluhod ako at gagawin kitang aking maestro. Ibig sabihin, hindi ka bihasa sa panggagamot. Ang katawan ng tao ay tumutugma sa universo, nagpapahalaga sa balanse ng yin at yang at sa balanse ng 5 elemento. Ang tinatawag na masamang espiritu ay panlabas na kadahilanan, hangin, ulan, kulog, at kidlat. Kung ang lahat ng bagay na ito ay nakaaapekto sa katawan ng tao at sinisira ang balanse, ito ay magdudulot ng iba't ibang uri ng sakit, maaaring matinding kirot o pagiging may sakit dahil sa labis na pag-aalala o lagnat na hindi bumababa o kaya'y buhay at kamatayan na ang pagitan. Mas magaling ka pang magsalita kaysa sa pagkanta. Kung mayroon kang kakayahan, ipakita mo ang iyong abilidad. Kung ganon, tara na, tingnan natin si Lolo Gu. Halika, tingnan ninyo. Si Lolo Gu ngayon ay mas marami ng palabas na hininga kaysa pumapasok. Wala na tayong magagawa. Matagal nang nakahawak si Lolo sa manikang porselana na ito at walang sinuman ang makakuha nito. Ang lamig, talagang may kakaiba. Ginoo, may pag-asa pa bang gumaling si Lolo? Bini, tulungan mo akong maghanda ng 3 malalaking sibuyas at 3 lampara. Bini, maghanda ka ng 3 sibuyas tagsibol para sa akin at 3 lampara ng langis. Lampara ng langis? Sibuyas tagsibol? Batang hamak, nandito ka ba para magpagamot o nandito ka para magluto? Tumigil ka! Dr. Huang, mabuti ang intensyon ko nang pinapunta kita rito upang gamutin siya at kung hindi mo kayang gamutin, huwag ka nang magpaparunggit dito. Ako? Maghintay po kayo sandali, Ginoo. Ang mga bagay na kailangan mo, padating na agad.
Batang hamak, titingnan ko kung anong kalokohan ang gagawin mo. Kung gayoy imulat mong mabuti ang iyong mga mata, huwag kang kukurap. Ginoo, handa na ang mga bagay. Mabuti, kumuha ng 2 lampara, ilagay sa harapan ng mga paa ni Matandang Gu. Matandang Gu, pasensya na, at hahawakan ko kayo. Naglalaro lang. Ginoo, tapos na. Gagamitin ko ang 3 talents formation para magtipon ng init at paalisin ang ginaw sa katawan ni Matandang Gu. Mabi kayo. 3 nagniningas na lampara, bumabangon sa asul na dagat, isang dalisay na yang ang isisilang mula rito. 3 ilaw ay araw, buwan at mga bituin. Ang 3 kapangyarihan ay langit, lupa at tao. Nagtipon ng 3 ilaw, nagkaisa ang 3 kapangyarihan. Ginoo, kumusta na po ang lolo ko? Nakalas na ang lolo ko. Selyuhan. Ginoo, ano po talaga itong ginagawa ninyo? Binibini, ilagay mo ang mga bagay na ito sa pangunahing bulwagan. Tandaan mo, huwag mong patayin ang ilaw ng langis. Hayaang itong magliyab sa loob ng 12 oras at magiging maayos na ang lahat. Sige po. Kailan po gigising ang lolo ko? Binibini, bakit mo pa rin pinaniniwalaan ang mga pamamarang ito? Ito ay mga simpleng salamangka lang na ginagawa ng mga taga-bukid. Paanong makakagising iyan kay Matandang Gu? Binibini, sandali lang. Lolo, Teka, Binibini, hindi pa bumabalik sa katinuan si Lolo. Hey, grabe, nakakapagod. Imposible? Hindi ito mangyayari. Malinaw na wala na siyang hininga. Paanong nabuhay pa siya? Si Lolo Gu, ay pumasok lang ang lamig sa puso at mga ugat, barado ang mga ugat sa puso, parehong nasisira ang kaluluwa at katawan. Kaya siya nawawalan ng ulirat at pumapasok sa malalim na pagtulog na ganyong patay. Kung gayon, ano talaga itong mga ilaw na ito? Isang ilaw sa ulo, 2 ilaw sa paa, upang lubos na buksan ang mga meridian at pagpalitin ang sirkulasyon ng ki. Pag nag-ipon ang init, mawawala ang lamig, natural na magigising si Lolo Gu. Isang lampara sa ulo, 2 lampara sa paa, nagbubukas sa mga meridian at nagpapaikot sa enerhiya. Nagtitipon ng init, inalis ang lamig, at si Lolo Gu ay natural na magigising. Limitado ang kaalaman ko. Nais kong maging disipulo ninyo, Guro. Maaari ko bang itanong, ano ang inyong pangalan? Tumayo na kayo, tumayo na! Ang pangalan ko ay Chuzi. Nagbiro lang ako. Sa hinaharap, kailangan pa nating magtulungan sa pag-aaral, G. Huwang. G. Chu, kung may ipag-uutos kayo, lubos na maglilingkod si Huang. Binibini, G. Chu. Paalam. G, Chu, ang lolo ko. Anong nangyari sa akin? Matandang Gu, ano ba talaga ang nagawa ninyo na kasuklam-suklam? At may masamang balak sa inyo? Xiao Xianggu, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, pero hindi ko inaasahan na may dalubhasa pala sa pamilya Gu na sumira sa aking lihim na paraan at gumamit ng tunay na apoy para bumalik sa akin. 3 araw na ang lumipas, akala ko kapag namatay siya, makukuha na natin ang pamilya Gu. Hindi ko inaasahang nakaligtas pa rin si Matandang Gu. Kung nakaiwas ka sa simula, hindi mo maiiwasan ang katapusan. 30 taon na ang lumipas. Iniwan ako ni Guren ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng 30 taon, papatikimin ko rin ang pamilya Gu ng lasa ng kawalan ng pag-asa. Ano ang gagawin natin ngayon? Alam mo ba kung kaninong libingan ito? Kanino? Huwag mong sabihing ito ay sa pamilya Gu? Sa lakas ng pamilya Gu. Hindi naman siguro nila ililibing ang kanilang mga ninuno sa liblib na lugar na ito. Alam mo ba kung kanino itong libingan? Kanino? Hindi naman siguro ito sa pamilya Gu, hindi ba? Sa kayamanan ng pamilya Gu, hindi nila ililibing ang kanilang ninuno sa ganitong kaawa-awang lugar.
Minaliit mo si Guren, ang matalinong manloloko. Gusto niyang gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay hindi niya gagawin. Sino ang makakapag-isip na talagang inilagay niya ang libingan ng mga ninuno rito? Tunay nga. Mukhang baog ang lugar na ito. Ngunit ito ay nakaharap sa timog, parang dragon na sumisipsip ng tubig. Ibig sabihin nito ay tuloy-tuloy ang swerte. Kaya naman dapat na napakaganda ng takbo ng negosyo ng pamilya Gu. Tama. Mula nang naging CEO ng Gu Group si Gu Qingcheng, ang pamilya Gu ay biglang naging nangungunang pamilya sa buong probinsya ng Jiang. Nangunguna, ngayon, sisirain ko ang kanilang estratehiya. Una, ngayon, sisirain ko na ang kanyang plano. Tita Xiao, may alam ka bang paraan para maging baliw sa akin si Gu Qingcheng? Xiao Kun, bakit ka nagmamadali? Kapag nakuha na natin ang pamilya Gu, hindi ba't sunod-sunuran na lang siya sa iyo? Pero siya ang pinakamagandang babae sa lalawigan ng Jiang. Tita Xiao, kumilos na po kayo ng mabilis. Una, huwag papayag na ang likod ay hindi dumating. Ikalawa, huwag papayag na ang harapan ay hindi mabuksan. Ikatlo, huwag papayag na ang tubig ay bumalik. Ikaapat, huwag payagan ang butas na maapektuhan ng hangin. Ikalima, huwag payagan ng tigre at dragon na dumiretso. Ikaanim, huwag papayag sa tuwirang tama o pahalang na pagbangga. Ikapito, huwag papayag sa pagpupuwesto sa ulo o pagkiskis sa paa. Ikawalo, huwag payagan ang puting tigre na lumingon. Siyam, huwag papayag sa pag-aaway ng tigre at dragon. Ikasampu, huwag payagan ang bunganga ng tubig na hindi isara. Sa lahat ng dako, kaya pakinggan ang aking utos. Mabilis, umalis kayo. Ay, ito ba? Sapat na ba ito? Malayo pa, ito ay para lang madapa siya. Ang mga susunod na hakbang, kailangan pa ng mga tauhan mo para gawin. Mag-utos lang po kayo. Pagbalik mo, maghanap ka ng 5 taong ipinanganak sa taon ng tigre. Tuwing hating gabi, bawat isa ay may dalang itim na pusa. Pumunta sila rito at maglakad ng isang ikot sa loob ng 3 magkakasunod na gabi. Epektibo ba ang paglalakad lang ng ilang ikot? Ang itim na tigre ay isang sagisag ng kasamaan. Ano man ang plano, kapag bumaba ang masamang enerhiya sa pinto, tiyak na magiging malungkot ang pamilya. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano pa makakatakas si Guren. Ha 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 ha. Lolo Gu, anong klaseng gawaing kasuklam-suklam ang ginawa mo para kanila planuhang ganyanin? Plano? Parang nanaginip ako. Nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng pula. Patuloy siyang sumisigaw sa pangalan ko. Tapos, tulala akong lumapit at wala na akong ibang maalala pagkatapos noon. Lolo Gu, kung walang ginawang masama, walang dapat katakutan. May nag-aabang sa iyo. Kung hindi ka magsasalita ng totoo, baka sa susunod, hindi ka na makakatakas. Ginoo, ako, isang matanda, ay namuhay ng marangal sa buong buhay ko. Kahit hindi man ako nakapaglingkod sa buong komunidad, hindi rin naman ako ng api ng sino man. May nag-aabang sa akin? Imposible naman yata. Kung gayon, sino si Xiao Hong? Si Xiao Hong ay... Haze. G. Chu, bagong galing sa sakit ang lolo ko. Huwag niyo na siyang pilitin. Sige na nga, aalis muna ako. Teka, ako, si Gu, ay laging nagbabayad ng utang na loob. Iniligtas ni Jichu ang buhay ko. Kaya sabihin mo lang kung mayroon kang hiling. Kahit pahilingin mo ang aking pinakamamahal na apo, papayag ako. Lolo, ayokong magpakasal. Ayaw mong magpakasal? Pero paano kung pumayag itong si Jichu? Kung di ka magpapakasal, paano kung pumayag itong si Ginoong Chu? Ginoong Chu, kahit na ngayon lang tayo nagkita, ako ay nagpapasalamat dahil iniligtas mo si Lolo. Kung papayag kang sumali sa pamilya Gu, ako, si Gu Qingcheng, ay handang makipag-ugnayan sa iyo. Binibining Gu, wag na lang. Minsan na akong naging manugang na lalaki at sa huli ay itinakwil lang. Ayaw ko na talagang maging manugang ulit. Anong itinakwil? Sino ang pamilyang iyan na ganoon katanga at walang kaalam-alam? Kapatid na Chu, nakakamangha talaga ang galing mo sa panggagamot. Pero tinanggihan ka nila. Kasalanan ko dahil hindi pa nga kumpleto ang aking kasanayan noon. Para lang mapagamot ang aking kinagisnan na ina, humingi ako ng 500,500,000 pesos sa pamilya Su ng lalawigan ng Jiang. Hindi lang ako nabigyan ng pera, kundi ininsulto pa. Kaya umalis na lang ako sa pamilya Su. Mabuti at umalis ka nga. Hindi ko lang nakuha ang pera, kundi ako pa ang ininsulto. Kaya umalis na ako sa pamilya Su. Mabuti at umalis ka. Ang pamilya Su ay may kakayahan, ngunit wala namang moralidad. Talagang hindi nila nakikita ang halaga mo. Walang silbi na manatili pa doon. Hanggat pumayag si Ginoong Chu na sumama sa aming pamilya Gu. Lahat kami sa pamilya Gu ay igagalang ka. Tama, wala kaming panganay na apo sa pamilya Gu. Kung sasama ka sa pamilya Gu, kailangan mo lang pumili ng isang anak na magmamana ng apelidong Gu. At balang araw ang buong pamilya Gu ay magiging kanya. Binibini, matandang Gu, labis ang pagmamahal na ipinapakita ninyo sa akin. Ngunit sa ngayon, wala talaga akong balak na magpakasal at manirahan dito. Gusto ko lang pagbutihin ang aking kasanayan sa medisina at magligtas ng buhay. Aba,
Kapatid na Chu, ang pintuan ng pamilya Gu ay laging bukas para sa iyo. Go Ching Cheng, maghanda ka kaagad ng 10 milyong piso para kay kapatid na Chu. Bukod pa rito, putulin na ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Su. Sige na ma, dahan-dahan ka. Umupo ka rito at magpahinga. Anak, dapat umalis na tayo agad dito. Tiyak na malaking halaga ang magagastos sa special ward na ito. Bukod pa rito, hindi nagagaling ang sakit ko. Ma, manatili ka na lang pong panatag, ma. Hindi problema ang sakit mo, ako mismo ang makakapaggaling dito. Huwag mo na akong suyuin pa para sumaya. Alam ko, sa loob ko, ang kalagayan ng sakit ko. Hindi na ako magtatagal, huwag mo nang sayangin pa ang pera sa akin. Ma, hayaang subukan ko lang. Sige na. Ma, kumusta ang pakiramdam mo? Mama, kumusta ang pakiramdam mo? Ang pakiramdam ko ay mas maganda na. Anak, paano mo nagawa ito? Ngayong magaling na ako, umalis na tayo agad. Malaki ang gastos sa pananatili dito ng isang araw. Mama, sa ngayon, tinulungan lang kitang pansamantalang sugpuin ang iyong sakit. Ang katawan mo ay mahina pa, kaya kailangan mo munang magpagaling ng maayos sa ospital. Pero, Ngayon na may kakayahan na ako, mag-aalala pa ba akong kumita ng pera? Huwag na kayong mag-alala tungkol sa pera, Mama. Mula ngayon, maghanda na kayong mamuhay ng matiwasay at masaya. sige. Nagagalit ako ng husto. Lola, kumalma po kayo. Ang pamilya Gu at ang pamilya Su ay matagal nang may mabuting ugnayan. Ngayon ay bigla na lang silang humiwalay ng walang pasabi. Hindi ba't sinira na nila ang ikinabubuhay ng ang pamilya Su? Hindi ba't pinapunta kita dati para magbigay ng regalo at mag-usisa? Ano ang sabi ng pamilya Gu? Huwag na. Nagdahilan ang pamilya Gu na si ang panganay na Gu ay bagong galing lang sa sakit kaya hindi tumatanggap ng bisita, hindi man lang ako nakapasok sa loob. Hindi ba't malapit nang mamatay si ang matandang Gu? Bakit bigla siyang gumaling? Nabalitaan ko na iniligtas daw siya ng isang misteryosong dalubhasa. Lola, ano po ang gagawin natin ngayon? Hi! Ano pa bang magagawa natin? Nawala na sa atin ang pamilya Gu bilang ating taga-suporta. Sa kasalukuyan, wala tayong pagpipilian kundi kumapit sa ang pamilya Kiao. Naiintindihan ko po. Isa pa, si Chuze, mula nang umalis sa ang pamilya Su ay nagiging matagumpay na ang kanyang buhay. Samantalang ang pamilya Su naman ay lalong nagiging malas, para bang kinuha niya ang lahat ng aming swerte at inalis. Lola, ang ibig niyo po bang sabihin? Ang pamilya Su ay parang isang tigre na nakulong sa kapatagan. Hindi natin siya hahayaang magsaya ng mag-isa. Gusto kong ipaalam sa kanya na ang pag-alis niya sa ang pamilya Su, ang pinakamalaking pagkakamali niya sa buhay na ito. Joe Xiao, ngayong hindi pa tuluyang gumagaling ang matandang Gu ng pamilyang Gu at si Gu Qingcheng ay abala sa pag-aalaga, wala siyang panahon pamahalaan ang kumpanya. Ito ang perpektong pagkakataon para lamunin natin ang kumpanyang Gu. Hanggat magkakaisa tayong dalawang pamilya, sinasamantala ang kanilang kahinaan upang pabagsakin sila, mukhang malapit ng mapalitan ang pinakamayamang tao sa probinsyang Jiang. Pagdating ng panahon, tayong pamilyang Su at pamilyang Zhou ay aakyat sa tuktok ng probinsyang Jiang at hindi na tayo matatakot pa sa pamilyang Gu. Gusto mo pang makipagsabayan sa pamilyang Zhou patungo sa tuktok? Nakakatawa. Pagdating ng oras na kumilos na si Xiao Xiangu, anuman ang pamilyang Gu o pamilyang Su, lahat sila ay mapupunta lang sa kumpanyang Zhou. Dumating ang oras, hintayin lang natin gumalaw si Xiao Xiangu. Ang pamilya Gu at ang pamilya Su ay mapupunta lang sa kumpanya Kiao. Bago pa mangyari iyon, si Chuze Ang batang iyon, naglakas loob siyang magtayo ng booth at manghula sa teritoryo ko at lalo pa siyang sumisikat. pumasok siya sa pamilya Su 3 taon na ang nakalipas pero hindi ko man lang talaga alam na marunong pala siya ng ganitong uri ng panghuhula. Tiska, wala lang iyan, manloloko lang siya sa pamamagitan ng matatamis na mga salita. Hindi ko man lang alam na ang batang ito ay may masamang hangarin. Kapag nalaman ito ng ibang tao na ang manugang ng pamilya Su ay nambibiktima ng inosenteng publiko, mawawalan ng mukha ang pamilya Su. Ginoong Kiao, kailangan mo akong tulungan. Huwag kang mag-alala, magpapadala ako ng mga tao
para turuan siya ng leksyon kung paano maging mabuting tao. Pinaikot-ikot ko si Kuya Tiger at 5 tao ng 2 araw, Aling Xiao. Ano sa tingin ninyo? Ang balangkas ng pamilya Gu ay talagang malaki na ang pagbabago. Pagkatapos ng isang gabi, tuluyan na nating masisira ang plano ng pamilya Gu. Kapag nangyari iyon, sasapit ang masamang aura at baka mapuksa na ang buong Anggu Corporation. Tanging ang immortal lamang ang makakagawa niyan. Naghihintay na lang kami sa kamatayan ni Guren at kaagad na sasakupin ng pamilya Kiao ang pamilya Gu. Sa panahong iyon, wala nang makakatalo sa pamilya Kiao sa buong lalawigan ng Jiang. Aba, syempre, pagkatapos kong umangat sa buhay, hindi ko kayo makakalimutan, Aling Xiao. Ayos lang iyan. Aba, Aling Xiao, paano naman po itong pamilya Su? Aling Xiao, tingnan mo ang pamilya Su. Hindi ka pa kontento sa pamilya Gu? Ang mga bata lang ang namimili, pamilya Gu man o pamilya Su. Gusto ko silang dalawa. Aray, Aling Xiao, si Su yan. Kailangan mo siyang itabi para sa akin. Huwag kang mag-alala. Yung pinapahanda ko sa iyo, handa na ba? Aba, bilis. Narito na ang birthday chart at buhok ng matandang ginang. Ito lang ba talaga ang kailangan? Ilagay mo ito sa pamilya Su. Sobrang lakas ng masamang enerhiya dito at sa pamamagitan ng paggamit ko ng malas. Sa loob ng 3 araw, tiyak na dudura ng dugo at mamamatay ang matandang ginang. Halika, Master. Basahin mo ako. Basahin mo ako. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Ako ang nauna, Master. Ako ang nauna. Hoy, huwag kang umalis. Ha? Ikaw ang sinasabing tagabasa ng kapalaran na kayang hulaan ang buhay at kamatayan, swerte at malas. Tama, ako nga. At sino ka naman? Ang aming boss ay hindi kung sino lang. Ikaw ang hindi kung sino lang. Naparito kami para magpabasa ng kapalaran. Aray, ang hula mo, epektibo ba? Patas sa lahat. Pagbasa ba sa letra o pagbasa sa palad? Kung hindi ka naniniwala, pwede mo munang subukan. Kung hindi tumalab, hindi lang libre, babayaran pa kita. Sige, basahin mo ako. Pero kung hindi tumalab, hindi ko kailangan ng pera. Kailangan ko talaga ang buhay mo. Ayan. 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 Anong nangyari? Ayan. 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 Hoy, ano ba talaga ang nakikita mo? Gusto mo talagang marinig? Bakit ang dami mong sinasabi? Bilisan mo na. Hayes. Nitong mga araw, nawawala ang swerte mo, sunod-sunod ang paghihirap, kaya hindi mo dapat itong gawin. Bukod pa rito, may pasa ang noo mo, ang kulay ng mukha mo ay... Abo, hindi iyan mukha ng taong mahaba ang buhay. Anong pinagsasabi mo? Alam mo sa sarili mo kung nagsasabi ako ng totoo. Hindi ba't sunod-sunod ang malas mo nitong nakaraan? Halos masagasaan ka ng sasakyan paglabas. At bukod pa riyan, puro gulo ang inyong bahay. May sakit ang mga magulang mo at ang mga kapatid mo ay laging may aksidente. Kuya Tigre, parang tama lahat ng sinabi ng bata. Paanong nalaman mo yan? Nagpahanap ka ba ng impormasyon tungkol sa akin? Paano mo nalaman? Nagpaimbestiga ka sa akin? Ang lalaking ito ay nahawahan ng kung ano, umaakyat ang masamang espiritu at unti-unting humina ang kanyang kapalaran. Hindi lang siya patuloy na malas, pati ang mga tao sa paligid mo ay madadamay. Sabihin mo na. Pinapayuhan kita. Magpakita ka ng kabutihan kamakailan at mag-ipon ng kabutihan kung hindi ay tiyak na magkakaroon ka ng kapahamakan. Hindi lang ikaw ang mamamatay, pati na rin ang iyong mga magulang ay madadamay. Bata, okay lang na isumpa mo ako, pero pati nanay ko, susumpain mo pa? Ganyan ang ipinakita sa guhit ng iyong palad, ikaw ang humiling na marinig ito, kaya huwag mo akong sisihin. Sa tingin ko, hindi ka tumpak magbasa. Hindi ako ang magkakaroon ng kapahamakan ngayon, kundi ikaw. Sa tingin ko, hindi tumpak ang hula mo. Hindi ako ang tatamaan ng masamang kapalaran ngayon, kundi ikaw. Boss. Boss. Hay? Matagal ko nang sinabi sa iyo na may darating na kapahamakan, pero ayaw mong maniwala. Ayan na. Anong masamang kapalaran? Sadyang nagkataon lang ito. Bakit pa kayo nakatungangar yan? Sige, sugurin niyo siya. Aray ko! Anong klase ng galaw iyan ang ginamit mo? Sinabi ko na sa iyo, ikaw ang taong walang magandang mangyayari. May darating sa iyong kapahamakan.
Baka naman totoo ang sinasabi ng batang ito. Base sa nakikita ko na medyo may kabutihan ka pa, bibigyan kita ng isang payo. Kapag nakikipagsabuatan ka pa rin sa masamang tao sa likuran mo, baka wala kang magandang kahihinatnan. Hay, tara na, umalis na tayo. Boss, ano na ang gagawin natin ngayon? Anong gagawin? Mas mabuti pang magmadali at gumawa na lang tayo ng mabuti. Lola, malaking balita. Malaking balita. Suyan, saan galing ang magandang balita? Si Kiao Xiao ay pumayag na makipagtulungan sa aming pamilya Su para sabay nating pabagsakin ang pamilya Gu. At magpapadala pa ako ng orders na aabot sa 30 milyong piso bilang pagdiriwang sa pakikipagkaibigan ng dalawang pamilya, ang Kiao at Su. 30 milyon. Napaka-generous mo talaga, Kiao Xiao. Wala yan. Para lang mapangiti ang magandang si Suyan, ano ba naman talaga ang halaga ng ganoong pera? Ay nako, isang biyaya na makilala ka, Kiao Xiao. Ito ay swerte para sa aming Suyan. Ngayon, umalis na si Chuze sa pamilya Su. Kailan ka papasok sa aming tirahan ng Su, Kiao Xiao? Ha. Huwag kang magmadali. Kapag nakonsumo ko na ang pamilya Gu, sa oras na iyon, ibibigay ko ang buong pamilya Gu bilang regalo para kay Suyan. Ha. Huwag kang magmadali tungkol dito. Kapag naangkin ko na ang pamilya Gu, sa takdang panahon, iaalay ko ang buong pamilya Gu bilang regalo. Iaalay kay Suyan. Oh, Ginoong Kiao, ang laki talaga ng puso mo. Kung gayon, hihintayin ko na lang. Ang galing ni Ginoong Kiao. Sa ngayon, kailangan muna nating ayusin ang problema ni Chuza bago natin iyan pag-usapan. Nasa teritoryo mo lang ang walang kwentang iyon. Hindi siya makakatakas sa kamay mo, hindi ba? Kahapon, nagpadala ako ng isang tao para sana kumbinsihin siyang magbago na at itigil na ang mga panlolokong ito. Ngunit si Chuze, hindi lang siya hindi nakinig, sinaktan pa niya ang tauhan ko. Ano? Kung malaman ng mga tao na ang pamilya Su ay may isang balyena na puro panloloko lang ang ginagawa, ako'y mapapahiya ng husto. Ano? Kung sakaling may makaalam na may isang walang hiya sa pamilya Su na puro panloloko lang ang alam, talagang makakahiya ito. Lola. Huwag kang mag-alala, ipapatawag ko agad si Manggagaway Xiao para manggamot. Tita Xiao, salamat sa tulong ninyo. Si Lola ay napapalibutan ng masamang espiritu at sa tingin ko'y hindi na siya magtatagal. Mamaya, Tita Xiao, huwag kayong magpakita ng anumang alinlangan. Hayaan mo na lang sa akin ito. Lola, kaunting tiis pa, parating na si Binata Kiao. Manggagaway Xiao, pakitingnan niyo agad anong nangyayari kay Lola. Aba, Manggagaway Xiao, anong nangyari kay Lola? ang mukha ni Lola ay may kaitiman na enerhiya. Ang naipong dugo ay hindi pa nawawala, nakabara sa kanyang dibdib. Mukhang hindi na siya magtatagal sa buhay na ito. Ano? Manggagaway, wala na ba talagang ibang paraan? Hintay na lang ang kamatayan. Ito? Pakiramdam ko, kaya ko pang iligtas ang sarili ko. Pakiramdam ko, kaya ko pa ring sumagip. Immortal, kailangan mo talagang makaisip ng paraan para iligtas si Lola Matriarch. Kung buong lakas akong kikilos, makakapagbigay pa ako ng 7 araw kay Lola Matriarch. 7 araw? Lola Matriarch, anong gagawin natin? Kasalanan iyon lahat ng taong walang kuwenta. Kung hindi niya ako ginambala, paanong nakulong ang galit sa dibdib ko at muntik na akong mamatay sa pagdura ng dugo? Kung aalisin natin siya ng tuluyan, gagaan ang pakiramdam ko. Ah, tama. Noon daw ay malapit nang mamatay si Elder Gu pero nailigtas siya ng isang misteryosong dalubhasa. Kung pupuntahan ko ang dalubhasang iyon, tiyak na maililigtas niya si Lola Matriarch. Dahil hindi nagtitiwala sa akin ang pamilya Su, sige, hanapin niyo na lang siya. Pero pinapayuhan ko kayo, sa oras na ginugon niyo riyan, mas mabuti pang bumili na kayo ng kabaong para hindi na kayo mahuli sa paghahanda. Tunay na napakadali para sa akin na imbitahin si Immortal Xiao para gamutin si Lola Matriarch. Bakit niyo naman siya pinigilan? Ako? Immortal Xiao. Tita Xiao, hindi naman siguro masisira ng misteryosong taong sinasabi nila ang mga pamamaraan niyo, hindi ba? Huwag kang masyadong mag-alala. Ngayong gabi ay paiikutin ko ang masamang enerhiya sa katawan niya, kahit na may kakayahan pa ang misteryosong dalubhasa na iyon. Sa tingin ko ay huli na ang lahat. Lolo Gu,
Kuya, pakiusap. Hayaan ninyo akong makapasok. Si Lolo Gu ay kagagaling lang sa matinding sakit, hindi siya tumatanggap ng bisita, umalis ka na. Lolo Gu. Naglakas loob na manggulo sa pamilya Gu. Ang tapang mo. Binibining Gu. Ako po si Suyan ng pamilya Su. May napakahalaga akong kailangang ikwento kay Lolo Gu. Ikaw si Suyan? Ano ang ipinunta mo rito sa pamilya Gu? Ang aming lola ay biglang nagkasakit kamakailan. Wala nang makagagaling sa kanya. Nabalitaan ko na si Lolo Gu ay iniligtas ng isang misteryosong dalubhasa, kaya gusto kong itanong kay Binibining Gu kung ano ang pangalan ng dalubhasang iyon at kung saan siya naninirahan. Ang dalubhasa ay namumuhay ng nag-iisa, ayaw niya ng abala. Umuwi ka na lang. Pakiusap, Binibining Gu. Iligtas ninyo ang aming lola. Dahil sa ipinakita mong pagmamahal sa iyong lola, hindi naman kita maaaring hindi tulungan. Ang dalubhasang iyon ay may kakaibang pag-uugali. Kung dadalhin mo ang iyong lola upang personal na humingi ng tulong, maaari pa siyang tumulong. Sige, gagawin iyan ni Suyan. Ang dalubhasang iyon ay nakatira sa isang basement sa silangan ng lungsod. Ang pangalan niya ay Chuze. Chuzi? Lola. Ano na? Natagpuan mo na ba ang matalinong taong iyon? Natagpuan ko na, pero sinabi ni Ginang Gu na Chuze ang pangalan niya. Lola, sa tingin mo kaya? Aba naman, napakawalang muwang mo. Paanong magkakaroon si Chuze ng ganoong kakayahan? Siguradong nagkataon lang na pareho ng pangalan si Chuze at ang misteryosong matalinong taong iyon. Pero, kung mayroon siyang ganoong kakayahan, 3 taon na siya sa pamilya Su at wala tayong napansin kahit na kaunti. Baka naman, tayong mga tao ng pamilya Su ay napakabobo. tama po kayo, Lola. Kung ang matandang si Lolo Gu, na parang 1 1/2 paa na sa hukay, ay nailigtas pa, tiyak na hindi magiging problema ang sakit ninyo, Lola. Umalis na tayo at magmakaawa sa matalinong taong iyon. Bakit sa ganitong lugar nakatira ang matalinong taong ito? Ang mga taong napakatalino ay karaniwang may kakaibang ugali. Ito ang tinatawag na pagtatago sa loob ng lungsod. Talagang karapat-dapat sa isang matalinong tao. Dali, tawagin ninyo ang matalinong tao. Masakit ang puso ko. Master Chu, pakiusap, iligtas ninyo ang aking lola. Sino iyan? Anong ingay iyan sa umaga? Chuze, bakit ikaw? Chuze, bakit ikaw? Nasa bahay ako. Tinatanong mo pa kung bakit ako nandito? Dito ang bahay mo? Hindi ba ito ang bahay nung tinatawag na reclusive master na si Chuzi? Oo. Si Chuze, ito ang sarili kong bahay. May problema ba? Ikaw ba talaga ang nagligtas kay Lolo Gu? Tama? Ako nga. Paanong nangyari iyon? Lahat ng tao nagdeklara na malapit nang mamatay si Lolo Gu. May ganito kang kakayahan na makabawi ng buhay mula sa kamatayan? Baka naman gumamit ka lang ng panloloko para lokohin ang pamilya Gu, hindi ba? Ang katawan ni Lolo Gu ay bumalik na sa normal? Hindi iyan pwedeng pekein. Imposible. Isang basura na itinakwil ng pamilya Su, paanong magkakaroon ng ganyang kakayahan? Ikaw, kung may ganyan ka palang kakayahan, bakit hindi mo ipinakita kaagad? Habang nasa pamilya Su ka, nagtatago ka, gusto mo bang buong lalawigan ng Jiang ay pagtawanan ako dahil sa kawalang ingat ko? Kung nandito kayo ngayon para insultuhin ako, mangyaring umalis na kayo ngayon. Hindi ko na kayo ihahatid. Sandali, teka lang muna. Chuze, hanggat mailigtas mo ang matandang ginang, ang pagsuway mo noon sa pamilya Su ay hindi ko nababanggitin pa. Kailangan ko pa ba kayong pasalamatan? Ang pagkakataong ito ay hindi basta-basta dumarating, pinapayuhan kitang sunggaban na ito agad. Kapag nagbago ang isip ko, huli na ang lahat. Hindi mo pa ba ililigtas ang matandang ginang? Hindi ko ililigtas. Chuzi, noon ay nagkamali kami. Sana ay mapalampas mo na ang pagkakamali namin. Hanggat mailigtas mo ako, ikaw pa rin ang magaling na manugang ng pamilya Su. Isa pa, 3 taon kang nanirahan sa pamilya Su, hindi ba't naging mabuti naman ako sa'yo? Hindi mo kami maaaring pabayaan. Kayo ang nangiwan sa akin noon. Nagkasakit ng malubha ang aking kinagisnan. Humiram lang ako sa inyo ng 500,000 piso para sa panggamot, pero hindi ninyo ako pinahiram. Ngayon, dahil nagkaproblema kayo, lumalapit kayo sa akin. Hindi ko ililigtas. Ang aking inang ampon ay malubhang nagkasakit. Pahiramin lang sana kayo ng 500,000 para sa panggamot, pero hindi kayo nagpahiram.
Ngayon na may sakuna na, babalik kayo para magmakaawa. Hindi ko siya ililigtas. Noon, hindi naman sa ayaw naming magbigay. Ang pamilya Su ay mukha lang mayaman sa panlabas. Pero ang totoo, nahihirapan kami sa pag-ikot ng pera. Paano pa ako magkakaroon ng ekstrang pera? Ha? Tama, tama. Pero kung handa kang iligtas ang matandang ginang, handa akong humanap ng paraan para ipahiram sa'yo ang 500,000. Ano sa tingin mo? Mas mabuti pa sigurong humiram ka ng pera para pambili ng kabaong para sa matandang ginang. Aray, choosy. Sabi nila, kahit sandali lang kayong nagsama ay may utang na loob, nag-asawa tayo sa loob ng 3 taon. Hindi mo ba kayang tignan ang nakaraan nating samahan para iligtas ang matandang ginang? Basta't mapagaling mo ang matandang ginang, papayag akong bumalik ka sa pamilya Su. Sige, kung gayon, babalik ako sa pamilya Su kasama ninyo bukas. Para tingnan. Ang lola ay tumanda ng 10 taon sa isang araw. Kung magpapatuloy pa ito, baka maubos na ang kanyang panahon. Tuesday, mayroon ka bang paraan para iligtas ang lola? Mata ng langit, buksan. Ang tahanan na ito ay punong-puno ng masasamang espiritu. Ang kapalaran ng pamilya Su ay patuloy na inaalis. Hindi ko alam kung sino ang inaway ninyo at bakit nagawa ninyong maloko ng ganito. Tuesday, ano ba talaga ang nangyayari? Ikaw, may nakita ka bang paliwanag? Dahil sa matinding masamang espiritu rito, ang buhay ng lola ay inilipat. Kung hindi magbabago sa loob ng 3 araw, tiyak na mamamatay siya. Paano nangyari iyan? Pagkatapos mamatay ang lola, sisimulan niya ng kunin ang iyong buhay at kapalaran. Lahat ng nakatira sa bahay na ito ay hindi makakatakas sa kalamidad na ito. Ito ay dahil nagkasala ang pamilya Su sa isang napakalakas na tao. Kung hindi ako ang sasaklolo, baka mauwi sa paglipol ng buong angka ng lahat. Aray ko, napakalaki naman ng hangin mo ah. Kiao Xiaokun, anong ginagawa mo rito? Andito ako siyempre para ibunyag ang tunay mong mukha. Ang batang ito ay isang manloloko. Kiao Xiaokun, anong sinasabi mo? Ako, nagsisinungaling ba? Nag-imbestiga na ako. Ang dahilan kung bakit gumaling si Matandang Gu ay dahil kay Dr. Huang at sa buong lakas nilang pagpapagaling. Pero ikaw, kinuha mo ang kanilang kredito sa pamamagitan ng walang kwentang salita. At ngayon, nangangahas ka pang manloko sa pamilya Su. Ano? Suyan, sa tingin ko, hayaan mo na lang akong imbitahin si Enkantadang Xiao pabalik. Kahit hindi niya kayang pagalingin si Lola, at least masasalba ka niya. Pero, Huwag nang magpero, kung magpapatagal pa tayo, kahit si Enkantadang Xiao pa ang personal na kumilos, baka wala na ring magawa. Ang batang ito ay isang manloloko na may masamang hangarin. Paulit-ulit mo akong hinaharangan sa pagliligtas sa pamilya Su. Sa tingin ko, ikaw talaga itong may masamang intensyon, hindi ba? Suyan, kung ayaw mong maniwala, sige, hanapin mo ang kahit na sinong engkantada. Maliban sa akin, walang sinuman ang makapagliligtas sa pamilya Su. ito? Kung gayon, hayaan mo na lang siyang subukan. Lola, mas gugustuhin mo pang paniwalaan ang manlolokong ito kaysa sa pamilya Kiao. Ginoong Kiao, kumalma ka? Hindi sa hindi ka pinaniniwalaan ni Lola. Kung gayon, choosy, kung kaya mong iligtas ang pamilya Su, tiyak na gagantihan ka namin ng malaki. Kung hindi mo kami mailigtas, sisiguraduhin kong magbabayad ka sa pamilya Su. Mabuti, tingnan natin kung gaano kalaki ang kakayahan niya. Ang pamilya Su ay tiyak na pinagplanuhan, nagtago ng mga kakaibang bagay para guluhin ang kapalaran. Baka naman may natuklasan talaga ang taong ito. Paano kung mahanap niya ang bagay at masira ang formasyon ni Aunt Xiao? Ano ang gagawin natin? Hi! Check! Hindi maganda ang layout ng bahay na ito. Ikaw, may nakikita ka ba? Ang lugar na ito ay nababalutan ng maitim na ulap. Ang hangin ay dumadaloy sa butas, diretsyong tumatama at tumatawid. Ang disenyo ay napakasama. Hindi nakapagtataka na ang matandang ginang ay punong-puno ng sama ng loob at ito ay nakabaon sa kanyang dibdib. Hindi ba't ikaw ay mahina at walang lakas at paminsan-minsan ay nakararamdam ng paninikip sa dibdib at dumudugo? May lunas ka ba? Mayroon akong isang paraan. Ngunit hindi ko alam kung gugustuhin ba ito ng matandang ginang. Anong paraan? Gusto ko. Kahit ano ay gagawin ko. Ang pagbugbog. Kapag nailabas ang hinanakit ng matandang ginang sa pamamagitan ng pagbugbog, doon lamang siya gagaling.
Ang batang ito ay talagang isang manloloko na nagsasalita lamang ng walang katuturan. Sige, sasabayan ko ang laro mong ito. Basta't bumalik sa normal, handa akong sumubok. Suyan, ikaw ang sumuntok. Ako ang sasuntok. Suyan, huwag ka nang mag-alinlangan. Kung totoo ang sinabi niya, mas maaga kang gumawa ng aksyon. Mas maaga ring gagaling si Lola. Mas maaga ring gagaling si Lola. Pero ako, natatakot ako. Ako na. Para sa mabilis na paggaling ni Lola, handa akong subukan. Kiao Xiaokun, ikaw. Lola, para lang ito sa'yo. Para gumaling ka kaagad. Kailangan mong magtiis, ha? Ikaw. Ah, Lola, kumusta ang pakiramdam mo? masyado kang malupit sumuntok. Lola, ginagawa ko lang ito para gumaling ka agad. Hindi mo ako masisisi. Sa madaling salita, dapat pa ba akong magpasalamat sa iyo, Ginoong Kiao? Nako, baliktad. Mali ang pagkakagawa. Ay, mali. Mali ang pagpalo. Hindi ko sinabing paluin nyo si Lola. Si Lola ang dapat pumalo upang gumaan ang kanyang loob. Bakit hindi mo sinabi ka agad? Sa tingin ko, sinadya mong panoorin akong magdusa. Lola, dyan mo naman ako pinagkakamalan. Ang totoo ay masyadong nag-aalala si Young Master Kiao sa kalagayan mo. Napakabilis niyang sumugod, hindi ako nakasagot. Kung ganoon ka pala nag-aalala si Young Master Kiao sa kalagayan ko, hindi siya magrereklamo na magsakripisyo pa ulit. Naglakas loob kang paluin ako? Young Master Kiao, sa simula pa lang ay sinasabi mo na handa kang sumali sa Sumanor para kay Suyan, huwag mong sabihing hindi mo kayang tiisin kahit ang kaunting hirap na ito. Sige, handa ako. Talagang handa ako. Sige. Gusto ko. Ginagawa lang natin ito para sa pagpapagaling. Binibining Kiao, kailangan mong tiisin ito. Hoy bata, mabuti kung epektibo yan, pero kung hindi, papatayin kita. Huwag kang mag-alala, kapag mas matindi ang palo ni Madam, mas mabilis mawawala ang galit sa dibdib at mas mabilis ka gagaling. Madam, kumusta na ang pakiramdam nyo? Mas gumaan ang pakiramdam ko sa dibdib. Epektibo talaga. Binibining Kiao, kailangan kitang abalahin ulit. Mabuti na. Gumaling na akong lahat. Paano nangyari yan? Lola, ngayong gumaling na ang sakit ninyo? Hindi ba't dapat masaya si Ginoong Kiao? Bakit naman hindi? Bakit? Mukhang ang dahilan kung bakit gumaling si Lola ay baka dahil nakialam ang batang ito. Paulit-ulit na sinisira ang mga plano ko. Dapat mabilis kong alisin ang batang ito. Kung hindi dahil sa inalay na buhay ni Ginoong Kiao, hindi gagaling ng ganito kabilis si Lola. Pamilya na tayo pagkatapos nito. Maliit na bagay lang iyan. Pamilya? Lola, ano ang ibig sabihin nito? Umalis ka na sa pamilya Su. At ngayon, single na si Suyan. Hindi mo na dapat pakialaman kung kanino siya sasama, hindi ba? Lola, dati sinabi ninyo na babalik ako sa pamilya, Su. Ngayon naman ay binabawi ninyo ang inyong salita. Lola Matriarch, dati, ikaw mismo ang nagsabing, pabalikin mo ako sa pamilya Su. Tapos ngayon, bumabawi ka sa salita mo. Si Young Master Kiao ay naghirap at nagbigay ng walang sawang sakripisyo para sa akin. Ang ganitong tao lang ang may karapatang maging magaling na manugang ng Su Corporation. Tungkol naman sa iyo, huwag mo ring sabihing wala akong puso sa Su Corporation. Ito ang ating napagkasunduan, hihiram ka ng 500,000 piso para sa pagpapagamot ng iyong kinakapatid na ina. Kunin mo na iyan. Hihiram, ginamit tapos tinapon. Ang galing talagang maglaro ng Su Corporation. Chuzi, hindi naman imposible na bumalik ka sa pamilya Su. Depende iyan sa magiging performance mo. Chuzi, may pagkakataon kang bumalik sa pamilya Su? Nakadepende yan sa ipapakita mo. Nakadepende sa ipapakita ko? Tama. Kung uunahin mo ang kapakanan ng pamilya Su sa lahat at paglilingkuran mo ang pamilya Su at tutulungan mo silang umakyat sa pinakatuktok ng mga makapangyarihang pamilya sa buong lalawigan ng Jiang, hindi kita bibigyan ng pagkakataong makabalik sa pamilya Su. Paglingkuran ng pamilya Su? Gusto ninyo akong maging aso ng pamilya Su? Maraming tao ang gustong maging aso at guwardiya ng pamilya Su pero hindi sila binibigyan ng pagkakataon. Pinapayuhan ko talaga kita, huwag kang maging mapaghanap. Sa wakas, tama. Pasensya na? Hindi.
Ako interesado. Tuesday, isipin mo munang mabuti. Kung maglakas loob kang tanggihan ako, wala ka ng pagkakataon na makabalik pa sa pamilya Su. Huwag kang mag-alala, kahit lumuhod ka pa sa akin sa hinaharap, hindi na ako tatapak sa pamilya Su. Chuze, huwag mong isipin na dahil lang may alam kang kakaibang sining ay kung sino ka na. Kung aalis ka ngayon sa pamilya Su, itinuturing mo kaming kaaway ng ang mga Su. Sisiguraduhin ko talaga na hindi ka aabot ng kalahating araw na buhay sa lalawigan ng Jiang. Lola Matriarka, ang tindi naman ng galit mo. Sino ang nagpagalit kay Lota Ijun ng ganyan? Gudaxio G. Itong bastardo na ito ay sadyang walang pinagkatandaan, pinatawa lang niya si Gudaxio G. Ano ang balak ni Lota Ijun na gawin sa bastardo na ito na hindi sumusunod? Isang simpleng walang kwenta lang na naglakas loob na basta sumampa sa ulo ng pamilya Su? Natural. Kamatayan ang kahihinatnan. Tuesday, pinapayuhan kitang lumuhod ka na at magmakaawa ngayon din. Baka sakaling magkaroon ka pa ng pagkakataong mabuhay. Anong iba pang taktika mayroon kayong mga pamilya? Kiao at Su, ilabas niyo lang. Napakalaki ng boses mo. Huwag mong isipin na dahil lang may natutunan kang kahit kaunting kakaibang sining, makakaakyat ka na sa ulo ng aming pamilya Su. Maraming mga eksperto at kakaibang tao sa Jiangsheng, hanggat may pera, ang hindi problema kung ilan ang iimbitahin. Wala kang pera? Wala kang kapangyarihan? Naglakas loob ka pa rin kalabanin ang pamilya Su? Oo, wala siyang pera at wala siyang anumang kapangyarihan. Paano kung idagdag mo ang pamilya Gu? Ito... Anong ibig sabihin ni Gu Xiaojie sa sinabi niya? Chu Shasho, iaalay ko ang lahat ng ari-arian ng Gushi. Hinihiling ko na sumali si Chu Shasho sa aming pamilya Gu upang pamunuan ang sitwasyon. Ginoong Chu, handa akong ibigay ang lahat ng yaman ng kumpanya Gu. Makikiusap ako na tanggapin ang imbitasyon ng pamilya Gu para pamunuan ito. Lahat ng yaman? Binibining Gu, siya ang walang kwentang manugang na itinakwil namin. Niloloko ka lang ba niya? Tama. Binibining Gu, bakit mo ipagkakatiwala ang sarili mo sa isang ganitong walang kwenta? Kinuwestiyon niyo ba ang desisyon ko? Hindi. Siyempre hindi. Binibining Gu, kung talagang kailangan mo ng lalaking maninirahan sa inyo, ang pamilya Kiao ay malaki at siya ring makapangyarihan. Sa pagsama mo sa pamilya Kiao, mas mapapaunlad mo ang pamilya Gu. Ako, si Kiao Xiaokun, ang mas bagay para sa iyo. Ako, si Gu Qingcheng. Kapag pumili ako ng isang lalaki, kailangan ko pa bang tingnan kung gaano siya kayaman o kapangyarihan? Sa buong lalawigan ng Jiang, sino ang makakatalo sa yaman at kapangyarihan ng pamilya Gu? Ginoong Chu, kapag pumayag kayong sumapi sa pamilya Gu, mula ngayon, sino mang hindi magbigay galang kay Ginoong Chu, ay kalaban ng pamilya Gu at gagamitin ko ang buong lakas ng kumpanya Gu upang puksain sila. Hindi na kailangan pang mag-aksaya ng laway sa kanila. Tara na, bumalik na muna tayo sa bahay ng pamilya Gu. Lolo, ayos lang po ba kayo? Young Master Chu, bigla pong nagkasakit si Lolo kahapon. Pakitingnan nga po kung ano ang nangyayari. Maliwanag na natulungan ko si Lolo Gu na sugpuin ang kanyang sakit. Bakit ngayon ay mas malala pa? May kakaiba ba sa pamilya Gu nitong mga nakaraang araw? Wala. Dahil sinabi mo noong huli na biktima kami ng mga magnanakaw, lahat ng tao o bagay na pumasok sa pamilya Gu ay mahigpit na sinuri. Wala namang kakaiba. Young Master Chu, nakikiusap ako. Iligtas niyo po si Lolo. Kung magpapatuloy pa ito, baka si Lolo ay... Maaari ko namang tulungan si matandang Ginoong Gu na sugpuin ang kanyang sakit. Pero baka umatake ulit sa inyo si Xiaohong. Ang pinakamahalaga ngayon ay alamin kung bakit niya paulit-ulit na ginagawang target ang pamilya Gu. Xiaohong? Parang narinig ko na ang pangalan na iyan. Lolo, naalala niyo na po ba? Nakakahiya mang sabihin. Sa totoo lang, nagkasala ako sa kanya noon. Ang paghahanap niya sa akin para makapaghiganti ay naiintindihan. Naman. Sino ba talaga itong si Xiaohong? Dapat sana ay naging asawa ko siya. Asawa? Isa siyang dating kakilala. Lumaki kaming magkasama at may kasunduan sa kasal sa pamilya Gu. Sa katunayan, may kasunduan pa sila sa kasal sa pamilya Gu. Bakit po Lolo, si Lola ko pa rin ang pinakasalan ninyo? Nang lumaki si Xiaohong, natuto siya ng lason at mga sumpa. At naging masungit at kakaiba ang kanyang pag-uugali. Ginamit niya ang kanyang natutunan, gumawa ng kasamaan, at wala na siyang ginawang mabuti. Wala akong nagawa kundi kanselahin ang kasunduan at pinakasalan ng aking kasalukuyang asawa. Kung siya man ang masama sa tingin ng tao, ako pa rin ang unang sumira sa pangako. Kung sa tingin niyo po Lolo ay may utang na loob kayo sa kanya, ang aming pamilya Gu ay handang magbigay ng malaking halaga para makabawi. Pero paulit-ulit talaga siyang gumagawa ng masama. Gusto niyang patayin ang lolo ko. Ang taong ito ay may masasamang hangarin, hindi na natin siya dapat hayaan.
Batang Jichu, humihingi ako ng tulong sa inyo para hanapin ang salarin at iligtas ang Gu Corporation. Kaka-inspection ko lang sa loob ng villa, pero hindi ko pa natutukoy kung paano sinaktan ang pamilya Gu. Ang magagawa ko lang talaga ay pigilan ang paglala ng sakit ni Matandang Gu. Pero paano po kung kumilos ulit ang kalaban? Hindi pa po mapanganib si Lolo? Mas gusto ko pang gumawa ulit sila ng masama. Mag-utos? Nakapaglagay na ako ng mahigpit na pagbabawal, hinihintay ko lang na kumilos ulit sila para maranasan nila ang bunga ng kanilang kasamaan. Lola, ngayon, lubos na nating inaway ang pamilya Gu. Ano na ang gagawin natin dito? Ikaw naman kasi. 3 taon kayong magkasama sa kwarto, pero hindi mo man lang natuklasan na may ganoong kakayahan si Chuze. Sino ang mag-aakalang may ganoong karaming panlilinlang? Ang batang iyon si Chuzi. Naitago niya ang kanyang kakayahan ng napakatagal at ngayon ay nagdulot pa sa atin ng problema sa pamilya Gu. Lola, hindi natin siya pwedeng palampasin na lamang sa pagkakataong ito. Ngunit, si Chuzi ay protektado na ngayon ng pamilya Gu. Paano natin siya mapapahamak? Inimbitahan ko na si Fairy Xiao para kalabanin siya. Si Fairy ay bata pa lang at nag-aral na ng sining ng panggagaway at lason upang harapin ang isang simpleng Chuze, natural na madali lang iyon. Subalit, ang mga taong tulad ni Fairy Xiao na isang natatagong dalubhasa ang bayad para sa kanyang pagtatrabaho, kami lang sa pamilya Kiao ay hindi makakaya. Ginoong Kiao? Magkano pa? Ang kulang? Gayunpaman, ang bayad para sa isang bihasang eksperto na tulad ni Xiao Xianggu ay hindi kayang bayaran ng aming pamilyang Kiao. Ginoong Kiao? Magkano pa? Ang kulang? 50 milyon lang? Kayang bayaran pa iyan ng aming pamilyang Su. 500 milyon. Ano? 500 milyon? Lola, ibig mo bang sabihin na kahit ang ganoong halaga ay hindi mo kayang bayaran? Hindi sa hindi ko kayang ilabas. Ngunit kung magkaproblema ang kumpanya habang tumatakbo ito, ang aming pamilyang Su... Lola, kapag namatay si Chuze, magiging atin ang buong pamilyang Gu. Ano pa ang kinatatakutan mo? Sige. Kung gayon, alisin muna natin si Chuzi na ito na tinik sa mata. Lola, tapos na. Tapos na. Anong gulo? Baka naman, si Young Master Kiao na naman ang kumilos laban kay Chuze? At nabigo ulit siya? Hindi po. Kung gayon, bakit ka nag-aalala? Malapit nang matapos si Chuze. Dapat pa nga tayong magpaputok para magdiwang. Hindi pa tapos si Chuzi. Kami ang pamilyang Su ang malapit nang matapos. Ano? Hindi namin alam kung sino, pero inatake nila ang Su Corporation. Ngayon, bumagsak ng husto ang stock ng Su Corporation at ang mga kliyente ay isa-isang nagpapahinto ng kooperasyon. Wala na tayong ekstrang pondo para simulan ang mga proyekto. Ngayong huminto ang trabaho ng isang araw, milyon ang nawawala sa atin. Nasaan ang pera? Ang pera sa account ng Su Corporation, lahat ay ibinigay na kay Kiao Xiaokun para makiusap na kunin niya ang Shamangka para kalabanin si Chuzi. Wala na tayong pera sa aming account. Patay na? Patay na? Lapit nang malugi ang Su Corporation natin. Lola, maaari po bang bawiin muna natin ang pera kay Young Master Kiao upang matugunan ang agarang pangangailangan ng Su Corporation? Hindi mo pa ba nakikita? Ito ay isang bitag na ginawa ni Kiao Xiaokun. Ano? Lahat tayo ay niloko ni Kiao Xiaokun. Wala siyang balak na kalabanin si Chuze. Gusto niya lang kunin ang pera ng pamilyang Su at planong magnakaw sa amin. Lahat tayo ay nilinlang ni Kiao Xiaokun. Wala talaga siyang intensyon na kalabanin si Chuzi. Gusto lang niyang kunin ang pera ng pamilyang Su at ngayon siya ang nangongotong. Tunay ngang mas matalino ang matanda. Ikaw talaga si matandang ginang. Pero ngayon mo lang naramdaman. Hindi ba't huli na? Kiao Xiao, hindi ba't sinabi mong kakampi ka sa akin para kalabanin ang pamilyang Gu at makarating sa tuktok ng lalawigan ng Jiang? Bakit ka kumakalaban sa akin ngayon? Karapat-dapat ka ba? Kapag naubos ko na kayo, hindi rin makakatakas ang pamilyang Gu. Ang pinakamayamang tao sa lalawigan ng Jiang ay maaari lamang maging taga-pamilyang Kiao. Kiao Xiao, pakiusap, alang-alang sa nakaraan nating relasyon, pakawalan mo na ang pamilyang Su. Ang 500 milyong dolyar na iyon, hindi na namin babawiin, hindi na. Haha, nakakatawa. Ang pera na pumasok sa pamilyang Kiao, paano pa ibabalik? Pero kung maging personal na alila kita at sumama sa akin, maaari kong pag-isipan na bigyan ng pagkakataong mabuhay ang pamilyang Su. Kung alam ko lang na ganyan ka, kahit mamatay ako ay hindi ako papayag. Ngayon ka lang matapang. Kapag naubos ko na ang pamilyang Gu,
Hindi ko alam kung gaano karaming babae ang magpupumilit na maging babae ni Kiao Xiaokun. Kapag nakuha ko na si Gu Qingcheng, babaybayin ko kayo. Ha 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 ha. Jiao Xiaokun, anong ginagawa mo rito at hinahanap ako? Ay, binibining Gu. Dati ako ay bulag at nakasakit sa iyo at kay Batang Jichu. Ganito, handa akong ibigay ang 30% ng shares ng kumpanyang Kiao para makahingi ng tawad kay Batang Jichu. Nihiling na ako'y mapatawad niya. Kung para humingi ng tawad kay Batang Jichu, natural na dapat mong sabihin yan sa harapan niya. Ay, paparating na si Batang Jichu. Maghintay ka muna ng matiyaga habang umiinom ka ng tsaa. Paihanda ako na ang kasulatan ng paglilipat ng pagmamay-ari ng shares. Sana mamaya ay tulungan mo akong makapagbigay ng magandang salita para hindi na makipagtalo pa si Batang Jichu sa isang tulad ko. At huwag niyang putulin ang pakikipagtulungan sa kumpanyang Kiao. Mukhang may kaunting sinseridad ka pa. Kung taos-puso kang nagsisisi, tiyak na hindi na makikipagtalo pa si Batang Jichu sa iyo. Kung taos-puso kang magsisisi, siguradong hindi ka na pagdidiskitahan ni Chu Xiao. Hindi siya magdidiskita sa akin, pero ako, kailangan ko siyang pagdiskitahan. Halika, masayahin mo ang binti ko. Ha 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 ha. Xiaoyi, talaga namang gumagana ang gamot mo. Ano ngayon kung ikaw ang panganay, na ginang ng pamilyang Gu? Nakaluhod ka pa rin sa paanan ko. Ha 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 ha. Ito pa lang ang simula. Ang susunod ay kailangan lang nating paandarin ng formation. Ang matandang Guren na iyon, wala na siyang pag-asa. Xiaoyi, mas mabuti po sigurong kumilos na kayo agad para hindi na humaba pa ang gabi. Xiaoyi, Ang pagbaliktad ng yin at yang, bumalik ang masamang enerhiya. May isang master na nagbago ng kapalaran ng pamilyang Gu, kaya ako ay nababalikan ng masamang epekto. sino ang may ganitong kakayahan na makasakit sa inyo, Xiaoyi? Ako. Chuza. Mag-ingat ka. Alam kong hindi pa kayo sumusuko at tiyak na gagawa kayo ulit ng masama. Kaya matagal ko nang inihanda ang bawal na espasyo. Ano? Ang pakiramdam ng pagbaling ng masamang enerhiya. Kumusta? Isang bata, nangangahas na maging walang galang sa harapan ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Hindi pa tapos. Kung sino ang mabubuhay o mamamatay, hindi pa sigurado.